Praise God. Good morning. Wow, full house tayo ngayon. I'm so blessed to see you this morning. Natutuwa po ako na makita kayo ngayong umaga. Amen. Sabihin niyo po sa katabi niyo, natutuwa ako na makita ka ngayong umaga. Ito po yung special na araw sa ating iglesia sapagkat ngayon po natin ilulunsad yung ating bagong tema para po sa taong 2025. Ayan. Ang gaganda natin pag tayo po ay iisang kulay lang ang ating suot. Okay, tayo po ay mga naka-brown. Kung nandito po sana kayo, yung mga kapatid natin na nasa online, mabe-bless po kayo pag nakita nyo yung ating mga kapatid. Ang gaganda nila ngayon. No? Lalo si Mami. No? Favorite kong tingnan ito tuwing araw ng linggo. Amen. Mga kapatid, tayo po ay nasa ikalawang mensahe na sa atin pong seryeng Effective Kingdom Living. Halaw po ito, yung framework ng ating mga mensahe ay mula po sa libro o aklat na inakda po ni Stephen Covey na may pamagat or title na 7 Habits of Highly Effective People. At nilapatan po natin ang mga prinsipyo, mga suporta mula sa Biblia. At napakaganda po. Napakalaki nang naitulong sa akin ng mga idea, mga prinsipyo po ng libro na ito na gusto ko namang ibahagi sa atin upang tayo po ay mas lalong maging epektibo sa atin pong pamumuhay, lalong-lalo na para po sa kaharian ng ating Diyos. 7 Habits for God's Glory. Nasa number 2 na po tayo, mga kapatid, ang ating pag-usapan ngayong umaga, Live with Purpose. Sabihin nyo nga, Live with Purpose. Maraming tao kasi, wala lang. Nabubuhay lang ng same araw-araw, 'di ba? Kumakain, natutulog, kinabukasan, sige repeat, ganun uli. They are just drifting in life, living without purpose. Kaya ang challenge sa atin mga kapatid ng mensahe ngayong umaga is we have to live with purpose. We have to begin with the end in mind. Okay? Bago ka magsimula, dapat alam mo kung ano yung magiging dulo, kung ano yung magiging lundo or ending ng iyo pong bagay na pasisimulan. Sabi nga ng matatanda, ang pag-aasawa, no, sa context po ng pag-aasawa, ay hindi parang kaning isusubo. Pag ikaw ay napaso, ito po ay iyong iluluwa. Kailangan bago mo isubo, siguraduhin mo muna na una, luto. Pangalawa, yung kanin, malamig na, kaya mo nang kainin. Pangatlo, siguraduhin mong may ulam. Okay, so you have to begin with the end in mind. Yung pong ating key verse for this morning ay Jeremiah 29:11. Paborito ni CJ. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Amen. Si Lord pala may plano sa buhay natin. Amen? Naniniwala po ba kayo? For I know, alam daw ni Lord, yung plano, siyempre ang mas nasusunod, yung sa atin eh. At you have to realize na babalik ka lang doon sa plano ng Panginoon. Sabi ng Bible, sabi ng binasa natin kanina, plans to prosper you. No? Plans to give you a hope. Plans to give you a bright future. Amen? Begin with the end in mind. The Lord has a plan. So you have to know that plan, you have to walk according to God's plan sa iyo pong buhay. Amen? So, ang tanong ko po mga kapatid, kung ang buhay mo ay isang libro, ano yung magiging ending? Amen? If your life were a book, how would you want it to end? Sino gusto dito? Happy ending ang buhay niya. Gusto niya sad ending, tragic ending. No? Gusto ko po, pag nanonood ako ng pelikula, gusto ko po yung ending ay masaya. No? Nare-resolve yung conflict, yung problema, nagkakaroon po ng resolution, yung lahat ng bagay. There is a happy ending. Kumusta yung buhay nyo? Paano nyo tinatanaw yung buhay nyo? If your life is like a book, how would you want it to end? No? How would you want it to end? Kaya nga po, we have to begin with the end in mind. Kung meron pong isang biblical example ng pinaka best example ng prinsipyong ito ng living
with purpose, beginning with the end in mind, walang iba kundi ang ating Panginoon. Siyempre, by the way, hindi po ito talaga yung itsura ng Panginoon. Diba? Ano lang po ito? Rendition lang po ng mga artists. Si Jesus hindi siya Caucasian. Jesus is Asian, like you and me. Okay? Yung kanyang itsura ay parang mga Arabic ngayon, kung kayo po ay napunta ng Middle East. Ganun po, mas malapit doon yung itsura ni Jesus kesa doon sa mga napapanood natin sa, halimbawa sa Passion of the Christ, yung Jesus film, medyo maputi si Jesus doon. No, Jesus is dark colored, by the way. No? Mas malapit ang kulay niya sa kulay nating mga Pilipino. Wow! Okay? At maliit lang po, hindi po siya ganun kalaki, hindi siya 6-footer. Okay? Yung mga tao nun, ang average height is 5'3", 5'2". So more or less ganun lang ang height ng Panginoong Jesus. Okay? So hindi po ito hindi po ito talaga yung itsura niya. No, hindi yun ang issue na pinag-uusapan natin. Ang point po, yung ipinamuhay niya. Okay? Yung ipinamuhay ng Panginoon. Sabi ng Bible, Jesus lived with clear purpose. He lived with the end in mind, and he so much focused on his mission. Ano ba yung mission ni Lord? I have come to seek and save the lost. Sabi po and to give glory to the Father. John 17:4. Amen? He focused on his mission. Okay? This contrasts with the aimlessness many people feel today. Bakit ka nabubuhay? Bakit ka bumabangon? Anong saysay ng buhay mo? Maraming tao clueless. Pero tanungin mo po si Jesus at an early age. Ang sabi po, in the book of Luke, nung siya po ay nasa temple, amen? Ang sabi niya, I am here to do the business of my Father. As early as 12, he knows his purpose. He knows his mission. Okay? Maliwanag po sa Panginoong Jesus. So ang challenge sa atin mga kapatid, God has a vision for your life. God has a plan for your life. But are you living according to that plan? Are you living according to that vision? Merong plano ang Diyos sa buhay mo, pero ito ba yung pinamumuhay mo? Nakikiisa ka ba doon sa plano na yon? Yun din ba yung sinusunod mo sa buhay mo? Are you beginning to live with the end in mind? Amen. To begin with the end in mind is to live with a clear sense of purpose and direction. Hindi ka lang basta nag-i-exist sa planetang Earth, kumukonsumo ng hangin, ng tubig, ng pagkain, ng resources ng planetang Earth. Your life has to have a purpose. Your life has to have a meaning. Your life has to have a value. You have to begin with the end in mind. You have to have a clear purpose, or else you will not have a direction. Your purpose gives your life direction. If you know your way, if you know your why, you will know your way. Amen? If you don't know your why, you don't know your way. So mga kapatid, purpose and direction comes hand in hand. So we have to know our purpose. We have to know our goal, our vision, our God-given purpose. When we live in God's purpose, ang sabi po, our daily decisions, what? Gain eternal significance. Hindi mo lang ginagawa yung isang bagay for temporary reasons. You have reasons that goes far beyond planet Earth. Amen? That goes beyond time. That has something of value. That has something of eternal significance. Jesus, balikan natin ang Panginoong Jesus, modeled this by living every moment with the cross in his mind. Alam niya yung cross. As early as the first months of his public ministry, tinuro na niya kagad sa mga apostle, the Son of Man will come and will die, will be crucified. Will give his life, sabi ng Panginoon. He was living every moment with the cross in mind, knowing his mission was twofold, to glorify the Father and to redeem us. To die in our place, to give himself as a ransom, as a payment for all our sins. Maliwanag sa Panginoon po yun. He focused on finishing that purpose.
Amen? Everything he did was aligned with his purpose. Everything he did was aligned with his mission. At ito yung challenge sa atin, we must align our lives with God's purpose, or else we become disappointed, frustrated at the end of our life. Ang dami kang pagsisisihan. Ang dami kang panghihinayangan. Ito malupit. Sa dulo ng buhay mo, pag hindi mo nagawa yung purpose ng Diyos, marami kang katatakutan. Kayo po ba? Yung buhay niyo po ba? Walang pinagsisisihan, walang pinanghihinayangan, walang kinatatakutan. If you're living with purpose, if you're living with the end in mind, ito po yung mangyayari. At the end of your life, ano nga uli? Wala kang pagsisisihan, wala kang paghihinayangan, wala kang katatakutan. Amen? So that's the challenge, that's the blessing of living with purpose, beginning with the end in mind. Pagharap ko sa Diyos, ayoko wala akong katakutan. I can stand before God face to face, no fear. Amen? Pagharap ko sa Panginoon, wala akong paghihinayangan na hindi ko ginawa yung pinakamainam, yung pinakamabuti. Yung mga kabataan ngayon, meron silang YOLO, you only live once. Ano ang apelido ni YOLO? Pascual. YOLO. Pero ang application, mali. Dapat i-enjoyin mo yan, ganyan. Dapat ganyan. Di ba? Mali ang application na. Pero ang tamang application ng YOLO is, you only live once, ayusin mo na buhay mo. Kasi at the end of your life, you will be accountable. Say it, accountable. Pananagutan natin lahat. Nakuha niyo pa mga kapatid? Yung pagsasara ng libro, parang sa mga accountant, pag sinara yung libro, umpisa na ng audit. Iho-audit tayo kung paano tayo nabuhay. Kung yung buhay mo, ano-ano lang, aimless, clueless, you become restless, and your life becomes meaningless. Sakit nun. But when you align with God's plan, with God's purpose in your life gains significance. Amen? Your life gains meaning. May kabuluhan, may sense yung ginagawa mo. Araw-araw, may sense yung ginagawa mo. Araw-araw, may value yung ginagawa mo. Why? Because you have aligned your life with God's purpose. You have to begin with the end in mind. Let me share you some illustrations to illustrate my point this morning. Yung pong nagpapagawa ng bahay, a construction foreman who builds a house without a blueprint. Yung pong mga engineers, we have engineers here. Alam po ni Ate Syra, ni Kuya Josiah, yung tinutukoy ko. In order to build something, you have to start with what? A blueprint, a perspective kung ano yung gusto nating maging end. Okay? What if kung yung foreman na namamahala sa pagpapatayo ng isang bahay, wala siyang hawak na blueprint? Anong mangyayari? Okay? Parang yung nakita ko po na illustration, gumawa ng magkabilang karsada, nagsimula sa magkabilang dulo. Pagdating sa gitna, hindi sila nagkita. Yung isa nandito sa side, yung isa nandun sa side, hindi nagkita sa gitna. Putol po yung ginawa nilang karsada. Why? Walang malinaw na plano. Amen? Ganun tayo mahilig tayo sa bahala si Batman. Bara-barabay, sabi nga sa Bisaya, di ba? Bara-barabay. Di ba? Hindi po mga kapatid. You have to begin with the end in mind. You have to live a life with purpose, with plan. That plan, that purpose is your blueprint. And that purpose, hindi mo na kailangan manghula That purpose, ang sabi ni Lord, I have plans, declares the Lord. Plans for you. Amen? Anong gagawin? Hindi mo na kailangan kumuha ng bolang kristal. Hindi mo na kailangan pumunta sa fortune teller to know what the future holds. What? You have to go to the Bible. You have to read the Word of God to know God's plan. Amen? You have to pray and seek His will.
manalangin, hanapin. Sapagkat sabi ng Diyos, may plano ako para sa buhay mo. Kung ikaw walang plano sa buhay mo, ako may plano para sa iyo. Lapit ka lang sa akin. Tanungin mo lang. Huwag kang mahiyang magtanong. Bago mo simulan, tingnan mo muna ano ang dulo niyan. Huwag kang magpapasya ng hindi mo alam, hindi mo siniyasat, hindi ka nag-isip. Isip-isip din pag may time. Amen? Sabi sa katabi mo, isip-isip din. Pag may time. No? Pinagpala tayo ng Diyos, ng karunungan, ng kaalaman. Yung pong nasa pagitan ng dalawang tenga natin, gamitin nating madalas. Amen? Yung utak natin, we have been blessed by God. And syempre, huwag kang hahakbang ng hindi mo sigurado na ito yung plano talaga ng Diyos para sa buhay mo. Or else, there are consequences and heartaches and disappointments. Amen? So a construction foreman must start with a plan, with a blueprint. Ganon din sa buhay natin. We have to have a plan. Isa pa pong example, yung pong isang kapitan ng barko. Imagine kung ang isang barko po ay maglalayag, aalis mula po sa port, sa pier. Tapos hindi po niya alam kung saan siya pupunta. Sasakay ba kayo doon sa barko na yon? Kapitan, saan po bang biyahe dito? Basta sumama ka, okay. Ride ka na. Di ba? Eh, syempre magtatanong ka, saan po bang destination ito? Okay? You know what? A ship leaving a port without a destination is bound for disaster. Okay? Unfortunately, marami mga tao, ganito yung buhay. Di ba? Hindi nila alam kung saan sila pupunta. Kung saan patungo. Kung saan ang galing, nasa na ngayon, saan pupunta. They are drifting aimlessly. Tinatangay-tangay ng alon, ng agos. Kung saan dalhin ng agos, doon sila pupunta. Kasi walang malinaw na destination. Walang malinaw na end. Walang malinaw na goal. You are bound for disaster if you continue with that. So you have to have a clear vision of your life, or else you will drift aimlessly in life. You have to begin with the end in mind. By age 40, ito na yung gusto ko marating, ito na yung gusto ko maabot. Pagharap ko sa Panginoon, ito yung gusto ko mangyari. Di ba? Ito yung pangarap ko. Hallelujah. And with God's help, with God's anointing, I know by the grace of God, ma-achieve po yun. Amen? Makakarating din ako. Amen? Lalo kung kasama ko ang Panginoon sa aking journey. Amen? You don't drift aimlessly sa buhay mo. Di ba? Anong purpose mo? Anong plano mo? Even sa mga senior citizen. Amen? Hindi ho ko mo ilang taon na lang ang natitira, sasayangin na lang natin. Your life is so precious. Your life is too valuable to be wasted on nonsense. Invest na natin yung buhay natin. God has given you opportunity. Use it. Amen? Maximize everything that the Lord has given you. Be good stewards of your life. Be good stewards of your time, of your strength, of the resources that the Lord has entrusted to you. You have to begin with the end in mind. You have to live with purpose. You have to live with purpose. Walang panghihinayang, walang pagsisisihan, walang katatakutan. You have to live with purpose. Don't drift aimlessly. Sabi nga po ni Stephen Covey, and I quote, begin with the end in mind means to start with a clear understanding of your destination. Amen. Nag-aaral ka. Anong gusto mo pagkatapos mo mag-aral? Yung iba, ang gusto lang nila, makapasa. Okay din naman yon. Pero dapat, ang goal mo lagi ay mag-excel. Nakukuha nyo po. Nag-apply ka ng trabaho, anong goal mo? Para lang may, dapat, ang goal mo sa pagtatrabaho,
Mag-excel ka doon sa trabaho mo. Okay? Pag nag-start ka maglingkod sa Panginoon, anong goal mo? Mag-excel ka doon sa ginagawa mo. Mapansin ka ba o hindi, pero excellent ka. By doing things excellently, it in itself is a reward. Amen? And in due time, God will reward you. Good things will start to happen when you're doing things excellently. Amen? Pag nag-aaral ka, ginagawa mo excellent yung pag-aaral mo, mapapansin ng teacher yon, mapapansin ng mga kaklase mo. Pag nagtatrabaho ka, ginagawa mong excellent yung trabaho mo. Amen? Without, syempre, humble bragging. Mga tao, mahilig mag-humble brag eh. But people will know, people will notice. God will notice. Yun ang pinaka-importante sa lahat. Diba? You have to begin with the end in mind. Diba? Magpapamilya ka, anong gusto mo mangyari sa pamilya mo? Diba? Ano Ate Saya? You have to begin with the end in mind. You want to have a happy, healthy, holy family. Diba? Gusto niyo yung marriage nyo will be God glorifying. Gusto niyo maging matatag yung pagsasama nyo. Tama? Yun po, we have to begin with the end in mind. Sa mga kinakaunselan ko, sa mga nagpapakasal, talagang inuulit-ulit ko po sa kila Ate Syra Jeremy, inuulit-ulit ko ito nung nag-counseling kami. Ano yung gusto nyong mangyari sa inyong pag-aasawa? Ang kasal o yung seremonya, kalahating oras lang yan, isang oras matatapos. Yung pag-aasawa, panghabang buhay yan eh. Ano yung lundo? Ano yung end? Amen? So you have to begin with the end in mind, to start with a clear understanding of your destination. Sa mga nag-aaral ngayon, ano yung end na nakikita ninyo? You have to have a clear understanding of your destination. Amen? Maliwanag yun. Huwag kayong aalis ng hindi maliwanag saan kayo pupunta. Huwag kayong magpatuloy ng hindi nyo alam. Maupo muna kayo, mag-isip, manalangin. Lord, ito bang ginagawa ko is contributing to your purpose doon sa destination na gusto mo para sa buhay ko. Yung end na gusto kong mangyari para sa buhay ko. Gusto mo ng happy ending, yung ginagawa mo. Di ba? Mali. If you want a happy ending, you have to reset. You have to do it correct. Di ba? Life is not, sabi nga, it's not an accident. Life is a series of choices. Sabi natin last week, be proactive. Life is a series of choices. And good choices compound. Bakit? Pag meron kang ginawang tama ngayon, susundan mo ng maganda, ng tama, uli na desisyon, nagko-compound yun, naiipon yun. It has a domino effect in your life. Pero pag yung one wrong decision after another, nagko-compound din yun, pababa ka ng pababa. Di ba? So yun po mga kapatid ang challenge sa atin. Life is not chances. Life is a series of choices. And you have to begin with the end in mind. Ito yung makakatulong sa'yo in your choices. Di ba? Pipiliin mo to kasi ito yung gusto mo maging ending. Gusto mo makapagtapos sa pag-aaral, hindi ka muna magbo-boyfriend. Tama? Wala nang nag-amen. Amen. Mga magulang, suportahan nyo ako. Come on. Amen. Gusto mo kasi yung love life, pag love life na tayo, minsan hindi nakakatulong yan eh. Sorry Aral ka muna. Yeah. Pero kung nandiyan ka na, ayusin mo. Kung meron na, wala namang problema. Basta ayusin mo. Basta magpalago kayo sa Panginoon. Yun lang naman ang challenge. Di ba? Yun po yun mga kapatid. Di ba? You have to begin with that in mind. It guides in your decision making. You can say no to some things that will not help you in achieving your goal. Di ba? Minsan, alam niyo po yung natutunan ko, the art of saying no to good things. Why? Because you want the best things. Amen? You have to have priorities. Yun ang pag-uusapan natin next week. But ito po, magkaka-connect ito pong mga pag-uusapan. They are interconnected. They are integrated. Amen? So with a clear purpose, with a clear end,
you can choose. Hindi ka magiging biktima ng circumstance mo, merong kang basis ng iyo pong, meron kang magagamit na filter. Ito ba makakatulong sa akin para maabot ko yung aking goal, maabot ko yung aking end. Amen. Sabi nga po ni Zig Ziglar, one quote, sabi niya, if you aim at nothing, hello, you will hit it every time. Pag wala ka daw pong goal, siguradong tatama ka. Okay? Kaya lang, tatamaan ka din. Di ba? Hindi yung kung saan ka tumira, pag tumama, doon mo guguhitan ng lalagyan ng target, ng bullseye. You have to aim. You have to focus. Amen? You have to begin with the end in mind. Amen? Sabi nga, if you fail to plan, you are planning to fail. No? Trite na siya, cliche na siya, pero totoo pa rin naman. Amen? Mas mainam pa rin yung may plano kaysa sa walang plano. At the end of the day, mas nakakatulong pa rin yung may plano. Pero siyempre, may plano at may kasamang pagsasagawa or implementation. Diba? Lagi nyo nadidinig sa akin, vision without execution is hallucination. Okay? Kung may plano ka, wala namang pagsasagawa, nananaginip ka lang. No? Vision without execution or implementation is hallucination. So, you have to have a target. You have to begin with the end in mind. Ano po yung mga takeaways natin if we begin with the end in mind? Ito po, number 1, paano natin gagawin ito? You have to define your God-given purpose. Sino rito tinawag ng Diyos para mag-artista? Taas ang kamay. Sino tinawag ng Diyos para maging, maging leader? Taas ang kamay. Yan. So you have to know your God-given purpose. Tinawag ka para magpastor, para maglingkod sa Kanya. Tinawag ka para maging mabuting mamamayan, maging mabuting magulang, maging mabuting anak. You have to know your God-given purpose. Lahat tayo meron, ang tawag ng mundo dito, vocation. Di ba? Every one of us has a calling. Every one of us has a God-given purpose. You have to define it. You have to know it. Kasi kung hindi mo alam, dapat alam mo. Dapat alamin mo. Okay, your God-given purpose. Pastor, paano ba nakukuha ito? Manalangin. Spend time in prayer. Sa aming mga pastor, na-determine po namin na kami tinatawag ng Diyos dahil po sa aming pananalangin. No? In spending time with God, communing with Him, matindi yung impression, yung burden na inilagay ng Panginoon sa puso namin. And some pastors even hear audibly yung pong tinig ng Panginoon, yung small still voice ng Holy Spirit. Amen? So makukuha mo lang po yun. Ito pong God-given purpose from God. Kaya nga God-given eh. You have to know, you have to have a relationship with God in order for you to know your God-given purpose. And this comes by spending time communing with Him, talking with Him, and allowing Him to speak to you to the Word of God, to the Scripture, in order for you to discover God's vision, God's plan, God's purpose for your life. Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Lord, alam mo yung plano sa buhay ko. Lord, pwede ba ipaalam mo din sa akin? Diba? Gusto ko yung plano mo, maging plano ko rin sa buhay ko. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Knowing, you have to define it. You have to know it in order for you to live it. Kasi kung hindi mo alam, walang plano. You have to know the plan. And how? You have to ask. You have to listen. You have to spend time in prayer and communion. Second po, you have to align your daily decisions with God's eternal goals. Amen. Alam mo ngayon yung plano. Therefore, hindi ka nagagawa ngayon ng basta-basta. Di ba? Pag sinabing ang gusto nung nagpapagawa, kulay puti. Pag ikaw yung inutosang bumili ng pintura, ano bibilin mo yung pintura? Ha?
Sa plano, sa perspective na binigay po ng architect at sa plano, sa bill of materials sa ibinigay ng engineer, ang hinihingi po na materyales puti yung pintura. Ikaw na bibili, anong bibilin mo? Pula, syempre. Pasaway ka. Kuha niyo mga kapatid, dahil may plano na, hindi na mahirap ngayon yung pagpapasya. Susundin mo na lang yung plano. Sa mga pagpili ngayon, babalik at babalik ka lagi doon sa plano. Ia-align mo yung buhay mo ngayon, yung mga pagpapasya mo, because life is a series of choices. Your choices will be aligned with the goal. Amen. Sabi nga, focus on the goal. Si the goal yung pandak. Hindi yun yung ano. So you have to focus on God's plan. You have to focus on God's purpose. And this makes life easier. Di ba? Diba? May nag-alok sa iyo ng alak. Iinumin ko ba to o hindi? Alam mo naman, lalo sa kultura natin dito sa Pilipinas. Di ba? You will say no. Why? Because meron kang goal. Di ba? May nag-alok sa iyo ng drugs. Kukunin mo, hindi. Siyempre, hindi. Kasi meron kang goal, meron kang purpose sa buhay mo. May asawa ka, tapos may kumikirenking sa opisina ninyo. ikaw yung parang umaaligid sa'yo. Anong gagawin mo? Parang si Joseph, he has a purpose. You say no to that. Nakuha niyo pa mga kapatid? Because you have something greater in your mind. Hallelujah? Hallelujah? Yung boyfriend mo talagang makulit, mapumilit, na gusto kang di ba? Alam niyo na yun? By the way, tumataas ang teenage pregnancy sa Pilipinas. Di ba? Bakit? Maraming mga kabataan, they don't begin with the end in mind. Di ba? Akala nila ganun lang yun. Alam niyo po, pag teenage pregnancy na buntis, siyempre yung bata, blessing yon. Pero marami ka nang mamimiss na opportunities. Di ka na makakagala kagaya ng dati. Akala mo, business as usual, ganun pa rin. Hindi na. So you have to be very careful how you live. Amen? And you have to align your daily decisions. You have to evaluate your choices. Evaluate your choices. Sabi mo sa katabi mo, evaluate your choices. Based on how they advance God's plan, God's purpose, God's vision for your life. Ito bang gagawin ko? Ito bang pipiliin ko? Makakatulong sa akin para maabot ko yung plano na yon, yung layunin na yon ng Diyos sa buhay ko. So you have to align your daily actions. Yung bang pagpe-pray nakakatulong sa akin to achieve God's goal? Yes. Then pray. Choose it. Yung bang pagbabasa ng Bible makakatulong sa akin? For sure. Definitely. Go. Yung bang pag-attend sa church, pag-attend sa service, nakakatulong sa akin in achieving God's goal? Definitely. You have to do that. You have to choose that. Yung bang 3 oras na pagpa-Facebook makakatulong sa akin? O syempre, na yun? Kung dati 3 oras, siguro 30 minutes. Yun na lang. No more, no less. Di ba? Ganun po. You have to be selective. You have to align. You have to filter everything with the end in mind, with your goal. Amen? Does it help? Amen? Nakakatulong po ba mga kapatid? Parang walang natutulungan. Amen? Does it help you? Amen? So you have to align your daily decisions with eternal goal. And syempre, finally, isang takeaway natin, you have to live a lasting legacy. Consider the eternal impact you want your life to have. Si LeBron James, meron siyang tato sa braso niya. Alam niyo ba yun, mga fans ni LeBron? Sabi doon sa tato, what we do in life echoes in eternity. One word, that's legacy. Ulitin ko ulit, sabi, what we do in life echoes in eternity. So you have to live a lasting legacy. Yung buhay mo ay may eternal impact. Amen? What is legacy? Yung kahit wala ka na pero nasa puso ka pa rin ng mga tao.
pinag-uusapan pa rin yung magandang mga bagay na ginawa mo, pinamuhay mo, your life is as an example, your influence extends beyond the grave. That's legacy. Amen. Hindi yung pag naalala ka ng mga tao nasisimangot at naiilig na lang. Yeah. So you have to have a good legacy, you have to have a lasting legacy. Kung may ipapabada po kayo sa mga anak niyo bukod sa mga pera at ari-arian, pamanahan niyo sila ng magandang legacy. Amen. That's the most important thing that we could leave behind. It is a lasting legacy. No? You have to reflect on the legacy you are building for God's glory. When people remember you, what will they say about you? Yang si ano yan eh. Manunuba yan eh. O yan, ano yan eh. Marites yan eh. Di ba? Ganun ang maririnig mo eh. Hindi. Pero kung marinig, ayan, ano yan. Saludo talaga ako dyan. Talagang blessed ako sa buhay yan. Di ba? Yung mga anak mo, di ba? Yung mga apo mo, anong legacy yung iiwan mo? If you are living with the end in mind, if you're living with purpose, malaki yung chance na makapag-iwan ka ng magandang legacy sa kanila. You still have time, mga kapatid. Mga lolo, you still have time to leave a lasting legacy. Amen? Mga nanay, tatay, ito yung challenge sa atin. Mag-iwan tayo ng happy memories, good memories sa atin po mga anak. We have to leave a lasting legacy. How? When we begin with the end in mind. When we live with purpose. Amen? Hindi iiwanan natin away, toxic, bitterness, toxicity sa buhay natin. Napaka-toxic ng buhay mo. Diba? Anong legacy yun? Diba? They would rather forget you. Kasi ito, ano to eh. Pasaway ito eh. Diba? They will forget you, but diba? You have to leave a lasting legacy. Anong pelikula yung napanood ko? Ano nga ba yun? Coco ba yun? Coco. No? Although may mga theological problems ako doon sa pelikula na yon. Pero yung isang point siguro na nakita ko doon is yung legacy. No? Doon sa pelikula. You have to leave a good legacy. Na in their hearts, you still live. In their hearts. That's legacy. Amen. You live a life of significance. You live a life of meaning. You have lived your life to the fullest. Why? Because you have lived according to God's purpose. You have lived well. You have lived happy and joyful. Amen. Praise God. Hallelujah. So ito yung challenge sa atin, mga kapatid. Are you living with the end in mind? Or are you distracted by temporary things? Nung panahon ni Saddam Hussein, ang inisyo sa kanya ng USA, kaya sinakop yung Iraq, is yung Weapons of Mass Destruction, WMD. Hawakan nyo yung cellphone nyo. Ito pong cellphone natin, WMD din. Weapons of mass distraction. Hindi distraction. Distraction. No? We have been distracted by our smartphones that we become so dumb. The cell phones become our cells. Zelda. Okay? We are distracted by many things. Balik tayo doon sa focus natin. Focus. Sabihin mo sa katabi, focus. Say it. Say it. Focus. No? Focus. You have to live with the end in mind. And finally, what legacy do you want to leave for God's kingdom? What can you do this week to refocus on God's purpose? Okay? Let's pray for clarity of vision. Let's pray that we will commit to things of eternal significance. Amen. Yung may mga eternal priorities sa buhay natin. Amen. How do you want to end the chapter sa buhay mo? Pwede pa natin baguhin. Si Alfred Nobel, one day when he woke up, he took the newspaper and he was shocked. Why? Kasi sa newspaper,
nakalagay po yung obituary niya. It was not actually he who died, but his brother ang namatay. Nakalagay doon sa obituary, namatay ngayong araw si Alfred Nobel, ang gumawa ng dinamita na napakaraming mga taong napatay dahil sa kanyang invention. It made him think, ganito pala ang magiging ending ng buhay ko kung mamamatay ako ngayon. Ito pala ang sasabihin ng tao tungkol sa akin. Ito pala yung magiging legacy ko. That incident changed his life. It transformed him. Sabi niya, from now on, yung kayamanan ko ay gugugulin ko, not to promote war, kasi nakilala siya sa paggawa ng mga dinamita, ng mga bomba. But I will devote myself for peace. Amen? So, yung pong kanyang estate, yung kanyang pera, yung kinikita niya, he donated it, he formed a foundation na nagbibigay po ng premyo sa mga tao na nagsusulong ng kapayapaan at kaunlaran. And we call that award, we call that prize today as the Nobel Prize. The highest award in economics, in science, in literature, no? Yung pong Nobel Peace Prize. Pag nabanggit yung pangalang Nobel, ano pumapasok sa isip natin? Dinamita, pagpatay, pagkawasak? Hindi. Ano pumapasok sa isip natin? Kapayapaan. Diba? Pag-unlad, pagsulong ng mundo. Why? Meron pa siyang pagkakataong baguhin yung end ng buhay niya. Ito magandang balita ngayon. Good news, pwede ring mangyari sa iyo yun. You can change the script. You can change the ending by allowing God in your heart, in your life. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Let us pray. Father, in the name of Jesus, you have a purpose for each of us. Help us to live with purpose. Help us to live intentionally, not aimlessly, not incidentally, but with intentionality, O God. Help us to align our lives with your will by the power of the Holy Spirit and by your grace. May we do everything to glorify your name. In Jesus' name we pray. Amen, amen. Glory to God. Palakpakan po natin ang Panginoon. Begin with the end in mind. Live with purpose.